Kumusta mga kaigsunan? Akong paglaom nga nagihapon kamo sa maayo nga panglawas o nakapahalunan namo sa inyong mga lingkuranan o asa kamo dapita karon nga nagasunod sa ato nga programa sa takna sa pagtuon. Sa dili pa kita mo padayon, atong iduko ang atong ulo sa pagampo. Almighty Father in heaven, this evening we ask for your wisdom so that as I share the Lord the important points of our lesson this evening, I'll be able to do it according to your wisdom and the guidance of the Holy Spirit. Thank you for answering my prayers. In Jesus' name I pray. Amen. Ang lesson na ito, naguluhan, God is faithful. Sa ito pa, ang Diyos matinud-anon. O ang ato nga memory text atong makita sa Joshua chapter 21 verse 45. Ang teksto nag-iingon, not one word of all the good promises that the Lord had made to the house of Israel had failed. All came to pass. Grabe kayo ni nga pagkasulti sa teksto mga kaigsunan. Nga wala gyud kunoy usa ka pulong nga gisaad ang Ginoo sa Israel nga napakyas. So, tanan yun na nga tuman. Tanan yun na nga tuman. Ingon rin sa last nga portion, all came to pass. Sa ito pa kung unsa man ang gisaad sa Ginoo sa katawhan sa Israel, in this particular passage, gipasantop sa itoa, nga wala gyoy napakyas sa iya nga gisaad. So, muna nga, ang atong lesson na guluhan, God is faithful. So when God really promised, atong makita in the story of the people of God from at the time from back, ibalik pa nato sa panahon ni Abraham, nga si Abraham gisaaran sa Ginoo nga ang iyang mga kaliwat himuon niyang dako nga kanasuran o ang iyang mga kaliwatan iyang panundon og yuta. And this is the promised land, the land of Canaan. At that time, nagisaad sa Ginoo long time ago. Pero, mga kapaglaom, ang tanan nga gisulti sa Ginoo, iyag yung gituman. Naingon siya di, walay usa sa iyang pulo nga gisaad ngadto sa house of Israel nga napakyas. Everything all came to pass. Pagkanindot kayo nga experience ni sa katawhan si Ginoo at that time nga ang gisulti si Ginoo iha nga gituman. Dili lang ni mao nga sugilano no because napuko samanta sa atong lesson sa saad si Ginoo sa katawhan sa Israel, pero brothers and sisters, na ay mga saad si Ginoo nga gihatag niya in a certain individual unya kanang nga mao nga tawo nga iyang gisaaran wa pod mapakyas ang gisaad sa Ginoo sa iyang kinabuhi. So, kasaligan ang Ginoo, matarong siya, matinud-anon siya sa tanan nga iyang gisulti alang sa iyang makatawhan. Of course, ang Ginoo nagsaad sa iyang makatawhan. Kanato, nga muabot ang panahon nga mubalik siya, danunta niya dito sa langit nun nga puloy-anan. Kung nagtuo kita nga ang Ginoo dili pud mapakyas. Kay kung wala siya mapakyas kaniadto sa ato pa siya karon nining presente nato nga panahon nga moy atong gialagaran og moy atong gituhuan dili pud siya mapakyas sa iya nga gisaad. Kay dili magud ang Ginoo tao. He is a divine being. He is all powerful. Unya kanang iyang gisaad dili gyud mahitabo nga mapakyas sumala siya nga mga pulong. Now, dirita sa adlaw nga Sunday, naguluhan kini all came to pass. So, this is in relation sa ato nga memory text. Nga all came to pass. Now, unsa man ang nahitabo yun mga kaigsunan, nga nag-ingon man rin sa ato nga lesson, everything come to pass. Ni abot man yun, ni kanang nahitabo man yun ang iyang gisulti. Of course, let us remember in this sitting nga
si Moses o si Joshua, gidala nila ang katawhan sa Israel from Egypt paingon dito sa yuta nga Saad. Og ingon ang Ginoo nga inyo ning panundon. And eventually, after 40 years sa ilahang nga ilahang panaw paingon dito sa yuta nga Saad, eventually na-possess nila ang mao nga luna nga gisaad sa Ginoo. Unya nabahin na nila ang mga area sa 12 ka mga tribo na bahin-bahin na nila. So, everything nga gisaad si Ginoo, eventually, natuman gyud. Natuman gyud mga hinigugma ko nga mga kaigsunan. So, unya, ato po nga makita din nga sa diha nga natuman na ang gisaad sa Ginoo, nga, okay, nadaog naman nato ang maong lugar na inyuhan namang naangkon. So, gipatawag ni Joshua ang mga Israelhanon. At this time, Joshua was already old. Tapos na ang iyang mga adlaw sa kinabuhi. Og iyang gitawag ang mga katawhan sa Israel og iyang gisultihan nga ang Ginoo has been faithful sa iyang mga katawhan og dili mo magduha-duha sa pagpangalaga niya, matinud-anon mo tungod kay ang Ginoo magauban gyud sa tua. Karon kay nidaog naman ta sa gubat, so wala na tay kabalakan, gibahin-bahin naman nato ang tugo ni Joshua nga magmatinud-anon sila ngadto kang Yahweh, ngadto kang Jehovah, ngadto sa Ginoo nga naghatag kanila og kadaogan. Kaya nagingon si Joshua, ang gisaad sa Ginoo natuman alang sa iyahang mga katawhan. Pero kini nga panghitabo mga kapaglaom, naghatag po nato og usa ka panag-ingnan o dako kayo nga mensahe alang sa katawhan sa Israel, nga kini nga mao nga kadaugan nila, gitawag nila og kadaugan, nga nabuntog nila ang mga enemies nila, ilang makaaway, og karon sila na ang nagpuyo sa mao nga yuta. Kini nga yuta gihatag ni sa Ginoo ngadto kanila. So kay gihatag man ni sa Ginoo sa ilahak, dili sila magpangangkon nga ako ani. Nga pinaagi ni sa amo nga paghago, pinaagi ni sa among pakigubat, mo na nga naangko na mo ni nga mao nga yuta nga among gipuy-an karon. In this lesson, ipasantop nga ang pagposes nila sa mao nga yuta, pag-angko nila sa mao nga yuta, it was not because of their military might. It was not because they are brilliant nga mga katawhan nga naghimo sila og mga plano aron maangko nila ang mao nga yuta. But it was a gift. A gift nga gihatag sa Ginoo sa ilaha. So in this way, dili sila makakredit sa ilang nga kaugalingon. Naamo ani nga yuta tungod kay naning kamot gud mi, amo ning gipalit, amo ning giaway. No. Gipasantop din sa itong lesson, kung ngadto sa katawan sa Israel, nga this land is my gift to you. Unya gihatag ni sa Ginoo ngadto sa ilaha. Now karon ila nang nabatnan. So kay gihatag man sa Ginoo, it was not their war. And even in our lesson, in the story of Joshua sa ilahang pagdaog, their victory is not because of their military might, but it was because the Lord was with them. So giubanan sila sa Ginoo. So kung wala sila ubani sa Ginoo, dili nila maangko ni maong yuta nga ilaha nga gipuy-an at that time. So it was a gift of God. Kay gasa man si Ginoo, gihatag sa Ginoo sa ilaha, niya giadto nila ang maong lugar, giubanan sila si Ginoo sa mga gubat nga ilaha nga gihimo. Ang kadaugan dili tungod sa ilahang pagkamaayo sa gubat, kundi
pinaagi sa pag-uban sa Ginoo sila. Example lang, no? Dito sa Kamingawan, gukod sila ni Pharaoh, paggawas yun nila sa Ehipto. Pero unsa may gihimo sa Ginoo, nagpadala ang Ginoo og pillars by clouds by day o kanang pillar by clouds by night. Kung naa ang ilahang nga contract, so adito ang pillar of clouds, fire. So dili makatabok ang mga Ehiptohanon. So you see, it was not their battle, but it was the battle of God. Unya sa diha nga nakatabok na sila sa Red Sea, misunod ang katawan sa Ehiptohanon, mga Ehiptohanon nga mga sundalo, dito sa taliwala sa dagat, nasirado ang dagat, na matay ang ilang mga kontra. So it was not their victory. It was not their fight, but it was the fight of God for His people. Now, pagtabok nila dito sa suba nga sa Jordan, sa diha nga ni atake sila sa Jericho, it was not the battle of Israel, but it was the battle of God. Ingon ang Ginoo, mutuyok sila kapito sa Jericho. Now, we can see that it was not their battle. Kaya limang pila ra ka sundalo gatuyok, unya gadala sila og pitcher og suga, unya pagkaikapito ka adlaw ipatungog ang trumpeta, unya pagtingog ang wall of Jericho na naguba mga kapaglaom. So we can see that this battle do not belong to them, but it was a battle nga gihatag sa Ginoo sa ilaha nga mahimo sila nga mga madaogon. So they cannot claim that because of our might we were able to have victory against the enemy and we were able to possess the land, but it was because of God. Now, if you also remember nga nangahadlok sila nga katong last nga bukid nga ilahang nga gigubat, no? The place nga gipangayo ni Caleb o kang Joshua ang katapusan. Now, mga mighty man ang mga mighty men ang mga tao dito in war. Sila murag wala gyud sila, dili sila gyud maka match ni mga tawhana. But the Lord has give them the victory. So you see, in this lesson, in this adlaw sa adlaw this Sunday, nga their victory is not because they are excellent nga mga warrior, but it was God who was with them na naghatag kanila og kadaogan. So muna'y atong hatagan og dako nga pagpamalandong. Now here, ingon sa atong nga lesson, all Israel's success has to be attributed solely to God, to God's divine initiative and trustworthiness. So sa ito pa, all their victories, it was through God initiative. Makaigsunan, monta po ni atong nga batnan sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Nga musalig yun sa Ginoo, kung unsa man ang mga success sa atong nga kinabuhi, it was not because of your doing, but it is because of God's doing in your life. Musahay, kung natin mga achievement, makimot-himot ang mga party, that's good. Yun niya, pasinunggan nato ang Ginoo, okay po na siya. Pero usahay, mas dako ang credit sa imuhang kaugalingon nga success nga kini tungod ni kananing kamot ko, tungod ni kay bride ko, tungod ni kay usapay mga pamaagi nimo diana. So ang nahitabo, ang imong pag-celebrate, it was a celebration for your honor, not for the honor of God. So be careful mga kapaglaom, mga kaigsunan, mga higala, nga ang ato nga success, it is i-attribute gyud unta nato sa ato nga Ginoo, kay bisag saon po nato og paningkamot og dili bitaw ihatag gyud sa Ginoo, wa gyud tay mahimo na makaigsunan. Pero kung iya na nga kabubuton sa Ginoo,
then I believe doon ang mga challenge, but it can be done. Because if the Lord is with you, ang success mga kapaglaom, dili na siya problema. Eventually, that will be yours. Now, usapod ka importante nga di-cite diri sa ato nga lesson, nga angay po nato nga pagpamalandungan, nga diri sa, I think, second to the last stanza sa ato nga lesson, this is equally true concerning our salvation. Kung ang atong kadaugan is through the initiative of God, atong success is through the blessings of God, or kanang atong mga nabatnan is a gift from God, this is also equally true concerning our salvation. Pareho sad kuno ni siya sa atong kaluwasan nga nabatnan. In Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. This is equally true concerning our salvation. For by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing, it is the gift of God, not a result of works, so that no one can boast. Now, in matters of salvation, dili po kuno ta makaingon nga kanang naluwas ko pinaagi sa akong paningkamot. Because here it is emphasized nga ang atong salvation is through, we are saved, for by grace, pinaagi ta sa grasya na luwas, for by grace you have been saved. Through faith, pinaagi sa pagtuo, dili sa atong binuhatan, but it is a gift of God. So tato pag grasya sa Ginoo. So kung maluwas pud ta mga kapaglaom, ang atong kaluwasan, dili tungod kay buutan magugay ko, naning kamot maguko nga magbuutan yung kay ko sa tanan. Nya istiktog yung kay ko sa ako nga kinabuhi. So, brothers and sisters, salvation is not earned, but it is the grace of God nga gihatag sa imuha aron ka maluwas. Ang ato lang yun is, we have to serve the Lord with submission sa atong nga kaugalingon, with the obedience of His will, nga atong sundon sa atong nga kinabuhi, then by His grace, kita makabaton o kaluwasan, not our own doings. Example, si Jesus, ni anis kalibutan, nagpakamatay sa sala sa mga katawhan, kanatong tanan, iyang gipasan ang atong sala dito sa Kalbaryo sa cross, aron maluwas ta. So, ang atong sala, gibarya na niya. Kay kung kita'y pabayaron, dili yun kabayad sa atong nga sala. Kay grabe yun ang nahimo nato, ang rebellion, ang atong nga gihimo, ang separation nga na kapalayo nato sa Ginoo tungod sa atong mga sala. So, we cannot be saved by our own. But to the gift of Jesus, to the gift of God and Jesus, nga maoy nagpakamatay sa ato nga sala, mamilukat ka nato, then by faith through Jesus Christ, makabaton kita og kaluwasan. So it is not our own doing. It is not your own doing, it is the gift of God, not a result of work. Aron dili kuno kita makapanghambog. Ay kung maluwas lang ta sa atong kaugalingon nga pagpaningkamot, atong pagbinuotan, so makapanghambog ta ni ana. But it is only to the gift of salvation that is found in Jesus Christ, nga atong dawaton si Jesus as Lord and Savior, then makabaton kita og kaluwasan. Of course, wala nagpasabot nga kaya ang salvation iyahaman si Ginoo is a gift of God, di na magpasabot nga dili na punta magmatarong sa ato nga pagkinabuhi. Kaya sayon man ta nga kung higog mata si Ginoo, in John 14 verse 15, if you love me, keep my commandments. So sa ito pa, buti pasabot, nga kung higog mata si Ginoo, then we can serve Him with obedience sa iyang kabubuton, sa iyang kasuguan, aron po ang kalibutan nga ito nga gipuyan, mahimo nga peaceful, loving, kind. So, nindot kayo kalibutan nga ito nga puyan, kung sundo nato ang plano sa Ginoo
niining iyang kalibutan nga gihimo nga kita magpuyo nga malinawon. So the same is true nga ang Israel nakasulod sa yuta nga saad, kita pod makasulod sa heavenly Canaan nga giandam sa Ginoo by faith. Pinaagi siya nga grasya, pinaagi siyang initiative, makasulod ta sa langit noon nga puloyanan. So that is something for us to ponder, nga pamalandungan nato nga ang Ginoo is faithful in His promise, and in His promise nga pasudlon ta diha sa yuta nga sa heavenly Canaan, mahitabo po na. Of course, we are anticipating nga mahitabo na in our time because we believe we are now living in the last days before the world ends, before ang kalibutan matapos, before Jesus will come. And I hope so that it will not be long nga ang atong Ginoo mobalik aron nga pagbalik niya impas na ang tanan nato nga problema. Wala na tay problemahon sa tanang mga butang. Kaya ito anata dito sa langit noon nga pulayanan. And I hope so that in my lifetime, in our lifetime, unta, mubalik ang Ginoo. Kaya ang mga ilhanan biya sa ato nga panahon, grabe na ba yun kaayo nga ato nga nakita. So, dili ta magduha-duha sa pagalagad, magmatinud-anon ta sa pagalagad sa Ginoo. Nga katong mga kigalaan nato nga nagasunod sa atong programa nga wa pa sa pagpangalagad sa Ginoo, we are urging you. Amo mong giimbitar nga mangalagad ta sa Ginoo. Kay kung mangalagad ta sa Ginoo, bintaha gyud kayo mga kapaglaom. Nga at least sa may dangatan sa ato nga kinabuhi, doon na tay paglaom, doon na tay kaluwasan nga iyang gitagana alang sa mga matarong. Then we'll move on to Monday's lesson, a sign of concern. So, muna ang ato nga sa Monday nga lesson, a sign of concern. Ingon diri, the glorious conclusion of the whole section that is found in Joshua chapter 21, 43 and 45 carries within it the fulfilled condition of obedience. So, ato makita din nga, ang kadaugan ni Israel, ang ilang na yung pagposes sa maong yuta sa Kanaan, carries within its the fulfillment, the fulfilled condition of obedience. So, nahimo di ay nga ilapod to nga nabatnan ang yuta nga saad sa ilang nga panahon na fulfill ni siya with a condition of obedience. So wala sila pasudla sa Ginoo dito sa yuta nga saad without fulfilling sa mga kalagdaan sa Ginoo nga importante nga makasulod sila sa yuta nga saad. Now, you know for sure nga when Israel naggikan sila sa yuta sa Ehipto, niya kalibutanon ang ilang kinabuhi dito sa wilderness. Now they are coming back to God. Di sila kay balong mo worship dito sa Egypt. Now in the wilderness they are having a worship with God. So this whole process nga niagi sila for 40 years, it was the time that God was preparing them to enter into Canaan. Nga ang ilang kinabuhi matransform, nga sila mahimog magmatarong silang kinabuhi. So in the sanctuary experience nga ilang nabatnan, sa ilang wilderness experience, the Lord has sanctified them. Nag-sanctify silang kinabuhi so that they will be ready to enter into the promised land. Because it calls with obedience. Nga ang promise sa Ginoo sa ilaha, some kind of conditional, or it's a conditional nature. If you obey me and follow my will sa inyo nga kinabuhi, then this promised land inyo nga mabatnan. So this is very important.
Success is never to be taken for granted. It is always linked to obedience to God's word. So, obedience to God's word. Okay? Mainyuhan ni, kining yuta nga saad, if mutuo mo sa ako nga pulong, magkinabuhi mo sumala sa gusto nako nga inyong pagabuhaton, kay himuon mo nako nga mga saksi sa mga kanasuran. So, this is the condition. That is why, and even in the previous lessons, kanunay nako nga mapa-emphasize their covenant relationship with God. Nga, before they enter into the promised land, and even Joshua, gipatawag sila ni Joshua, si Joshua iya na sang gipasaad ning mga new generation nga nakasulod dito sa yuta nga saad nga kinahanglan magpadayon sila sa pag-alagad diha sa Ginoo. Kay kung dili sila mo alagad sa pagpadayon, mo balik sila pagsimba sa mga Diyos dito sa Ehipto, sa mga Diyos nga sa mga kanasuran nga naa sila nga palibot, then iabog na pud sila sa Ginoo sa yuta nga saad nga gihatag kanila. So you see, there is this condition mga kaigsunan. So giingon rin sa itong lesson, it is always linked to obedience to God's word. So dili yun pwede nga kumok ilahan ang naposes ang mao nga yuta, nakapuyo na sila, nga magpadayon na lang yun sila og puyo diha. Kaya nagingon ang Ginoo, abugon mo nako kung maghimo mo og dautan. So that is why in the previous lesson nato, suko gyud kayo ang mga taga-western side sa pagtukod sa taga-eastern side og altar, kay unahuna nilang nag-apostasy na po ning mga taga-tribe of Reuben og tribe ni Gad og ni Manase. Kay kining ilang pag-apostasy, this could be a reason nga ang Ginoo mag-abog nila sa maong yuta nga ila nga nasunod. So you see, they are guarding with each other sa ilaha nga pagpangalagad nga dili yun pwede nga maghimo ta. But of course, we know sa unahan nga sugilanon sa katawan sa Ginoo, they have apostasy. They have committed apostasy in the presence of God. Himo na po sila og mga pagsimba-simba sa mga Diyos-Diyos, and we know that in history that they are being scattered again. Of course, ato na pong hibalaan nga gitapok na po sila sa Ginoo. So it was there was this kind of condition nga gihatag sa Ginoo sila. Kung mag-obedience mo sa ako nga pulong, then you will live in the land. You will live in the land. You will become prosperous. None of the diseases sa panahon sa Ehipto mababot sa inyo ha. So God will bless them with abundance, with protection, so and peace. But if they turn away from God, then the Lord will also scatter them. Because this is a covenant relationship that they enter with God. This is your land, na akong gisaad sa inyo ha, panundan ninyo ni, pagpuyo mo nga malinaon, hangtod sa pila pa ka generation ninyo, or hangtod sa second coming nako, pero kung di mo musunod sa ako nga mga kalagdaan, mubiya mo sa pag-alagad sa kuha, then I will scatter you sa bisag asa nga naong sa kalibutan. So God will keep faithful sa iya nga gisaad sa katawhan niya. And God is always true sa iyang gisaad sa iyang mga katawhan. And of course, for us, the spiritual Israel at this time, God is faithful with His promise to us. Nga kanang iyang mga blessings nga gisaad nga kung magmatinumanon ta sa iha, tinuod yun na mga kapaglaom. Tinuod yun na mga higala. If we are faithful to the Lord sa atong pagpangalagad kaniya, then there is blessing
nga mag-abot sa ato nga puloyanan. Tagaantang maing panglawas baka bisag di siguro ta mga kwartahan, pero health is wealth. That would be good enough. Siguro ang uban pod dili lang kay gitagaan og grasya sa Ginoo sa maay nga panglawas, tagaan ta og malinawon nga pangunahuna, ay that is more than enough. Then tagaan po siguro ba na to og prosperity sa panginabuhi sa matag adlaw. That's more than a blessing. Aron nga makashare ta sa uban. Unya ang mga tao nga wa pud sa kamatuoran with the blessings that we shared to them, by the goodness that we have, these people will be ushered to serve the Lord. Unya, kauban nato sa pagpanglagad, pagbalik si Ginoo, kauban sila nato dito sa langiton nga puloyanan. Because that is the mission of the church. Nga muwali gyud ta, mag-evangelism gyud ta, unya maghimo gyud ta mga disciples, mangita tag mga higala sa gawas. Ang atong intention is to share to them the message of salvation. Kay ato sila nga luwason. Kay dili ta kontento nga sa pagbalik sa Ginoo, kita ra ang maluwas. Gusto po nato nga pagbalik sa Ginoo, ang atong mga higala, mga relatives, tanan nga mahimong masuod nato, and within our reach, atong tinguhaon nga makauban yun nato sila sa pag-alagad sa Ginoo. So, what are other concerns din sa atong lesson? Naapo din victory is not an accomplished, unchangeable reality for Israel, but an ever-present possibility by constant reliance in faithfulness on God's available help. So, gipasantop din nga basta kay mag-faithful ta sa Ginoo, then musalig ta sa Ginoo, then the Lord's available help naagyod kanunay sa iyahang mga katawhan. Natay igsoon nga gikan dito sa amuang nga lugar, mga duha ka adlaw nagpuyo dito sa balay kay nakaproblema siya. Nga siya gipalit nga sakyanan unya mura og gilisod-lisod na siya sa iyang kwaon. So murag 1 week na sila ga puyo dis Cagayan. And they come to my house for 2 days. Then we pray hard nga masulbad lang problema, and very happy nga karong adlaw nakauli na sila by the grace of God sa tabang sa atong Ginoo, sa atong mga kaigsunan para masulbad ang ilahang problema. So the blessings of God, ang pag-uban sa Ginoo sa ato, ang atong mga pag-ampo, ang Ginoo maghatag og kadaugan. Kay mo na iya nga gisaad. He is always available. He is faithful to His people nga mutabang sa ilahang mga panginahanglan. So mga kapaglaom, ayaw gyud mo og kaluyak. Ayaw gyud mo og kanang kawad-an og paglaom. Usahay na ay mga sirkumstansya nga murag maluya na gyud ta. Pero remember nga we have a living God. We have a God nga atong kasaligan nga in times of difficulties we can rely on Him, that He is very powerful. Og iyatang kwaon sa sitwasyon nga naata na nabutang nga murag wala na gyud tay kapaingnan. It's only His mercy and grace nga makagawas ta sa mga sitwasyon. Pero of course, dili po ta mosulod anang sitwasyon nga kay balo na ta nga apike nga mura og dili gyud maayo niya mosulod pa gyud ka. So murag imog yung gituyo na gyud nimo nga mosulod ka sa sitwasyon nga magkaproblema ka. So siguro kung naa ka sa sitwasyon nga wa nimo damha, nga wa nimo tuhui nga muna mahitabo, we can seek the help of the Lord aron makalingkawas ta niana. So of course we must kana bitawng minaampingon po mga kaigsunan in every situation sa ato nga kinabuhi. Now, in the case of the children of Israel, and in our lesson, very particular,
nga gidala ang atong atensyon nga ang Ginoo magauban sa atoa. Ihatang panlanginan sa kanunay. Basta kay ngalagad puta niya nga matinudanon. Dili lang muduol na sa Ginoo kung panahon nga natay problema. So, bisan sa kahayahay sa panginabuhi, ang atong pag-alagad, i-maintain nato nga mas ligon kaayo, kunya makasuportar ta sa dako nga buhat sa Ginoo. Dili lang kay kung natay problema, buhol ta si Ginoo niya, magsadsaan na din ta si Ginoo, nga Ginoo makagawas lang ko yung problema, mutabang yun ko ni mo Ginoo niya, paggawas sa problema, wala na pod. So, careful sa imuhang mga saad sa Ginoo. Now, a sign of concern, gisulti ni, ni Joshua sa iyahang mga katawhan, I'm already old, di na ko madugay, mupahulay na sa kinabuhi. Always remember, nga magpadayon mo sa pag-alagad. Niapay pila ka mga tribes sa atong palibot, nga kinahanglan pa ni sila nga i-drive out, nga mo pahawa ni siya sa inyo nga palibot. O ang Ginoo sa iyang pag-uban, kanato o kaninyo, nga nidaog ta, nga naposes nato ning mao nga yuta, magauban gihapon ninyo sa inyo nga pag-abog ni ining mga katawhan nga niya pa sa inyo nga palibot. Only be strong, be courageous, be faithful sa Ginoo, because the Lord will also be faithful with you. Sa iyang pag-uban, kanato, kaninyo, sa pakigubat nga nahimo mong nagmadaogon, the same gihapon ang kadaugan nga ihatag sa Ginoo alang kaninyo. So, when they are obedience to the Lord, they were victorious. When they are faithfully observing their covenant nga ilang gisaad sa Ginoo, ang Ginoo pod, grabe pod ang panalangin nga gihatag sa ilaha. Pero sa diha nga mura og ma-action sila, luya-luya sila nga paglagad, then we could see also how the Lord deals with them. Then ilang ma-recognize, uy, nakasipyat man gyud mi. Mayo lang. Kaya ang Ginoo is always forgiving, nga maluoy gyud siya alang kanato. So mga kapaglaom, salamat kayo sa pagsunod ninyo sa ato nga lesson. Siguro karon nga Wednesday ato na pong kauban si Pastor Pido. Karong adlaw mura og na busy siya, but we are always happy kung naa siya kay nindot maguneng na atay ikasalo mga kaigsunan sa mga idea. Kayo sahay samtang maminaw ta sa atong partner, ni Pastor Pido, may mga impression sa Holy Spirit nga mugawas and we can share with each other. So, again, this evening, nindot ni kayo nga lesson sa atoa na nagpahinumdom nga God is faithful. Matinud-anon ang Ginoo. Ang question is, how are you faithful also to our God nga atong gialagaran? Munay dako kayo nga questions. Iyatag giubanan sa ato nga kinabuhi thus far, mga success sa ato nga kinabuhi, iha nga gihatag, unya kana nga success, it should be God to be glorified, not because of what we have done, of not what we have achieved in life. Nahimo na ko ngayon ani kay mo ni akong mga paningkamot. No. Always remember, everything that we have, our success, o unsa man na imong nabatnan, it is through the blessings of God. And when you continue to praise the Lord for what you have done, the honor nimo ang Ginoo ni anang tanan, I believe the Lord will continue to bless you so that you will become a more blessing sa katawhan sa Ginoo and even to our community nga wa pa nangalagad si Ginoo, and through you, ang mga tao sa atong community, they will be ushered to serve the Lord. So this is my prayer this evening. Magbalik na sa ta karong umabot nga Miyerkules, ang Ginoo magpanalangin kanato, idoko nato atong ulo sa pagampo. Loving Father in heaven, we thank you that tonight we have studied your lesson. And we pray the Lord that through this lesson that we have,
Lord, we can be faithful to you as you have always been faithful to us in providing our needs, in protecting us, and always bless us with abundance in life. Thank you for blessing your people who are continuously watching our program sa Takna sa Pagtuon. Be gracious to them, and thank you, Lord, that your goodness will be with them. In Jesus' name I pray, amen.